Ayan. Praise God. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tunay pong napakabuti ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na magsama-sama sa ating mga live devotion ngayong gabi dito sa TFI Diliman. Isang mainit na pagbati po sa lahat ng nasa Zoom at sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Kahit tayo nagkakalive po, isa ang ating layunin ang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Ngayong gabi po, tayo rin ay pinagpala dahil makakasama natin ang ating messenger, Pastor na si Pastor Gary Abolita mula Abu Dhabi, Dubai pa po. Napakalayo po niya, pero gusto po niya talagang ihayag ang mga salita ng Panginoon sa lahat ng tao dito sa mundo, sa lahat ng mga nare-respond po ng ating Facebook Live. Amen. Inaanyayahan din po namin kayo mag-comment ng amen para po makita namin na kayo'y kasama naming nanonood. At kung mayroon po kayong prayer request, pwede din po pong i-comment sa ating comment section o i-PM po sa ating Facebook page. TFI Diliman for Mapayao po. Huwag din kalimutan na i-like at i-follow ang ating page para kayo laging updated sa ating gawain ng ating ministeryo dito sa Diliman po. Muli po, welcome po sa bawat isa. Ihanda natin ang ating mga puso at sama-sama nating sambahin at itaas ang pangalan ng ating Diyos ngayong gabi. Nandito na po, pasok po, Pastor Gary Abolita from Abu Dhabi, Dubai. Praise the Lord po. Pasok na, Pastor. Amen. Amen. Praise God. Clear po ba voice ko? Yes po, Pastor. Amen. Amen. Salamat Lord sa oras na ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa sa Panginoon dahil binigyan niya tayo muli ng opportunity. Amen. Binigyan tayo ng Lord ng time na ah, makapag-fellowship sa kapatiran, no? Sa ating brethren. And to worship Him, of course po, no? Isambahin ang Panginoon, sambahin ang Diyos dahil po ay dakila siya. Amen. Siya po ay Diyos. Siya po ay dapat Amen. And uh, uh, ayun po ay isa na araw na oras sa bawat ito po ay for the glory of God. Amen. Sige po, patiin po natin ang bawat isa. Sabihin po natin na mabuti po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngayon po tayo sa isa sa pinakamahalagang part of worship. Walang iba kundi ang Word of God. Amen. So, excited po ba tayo na no, pag-aralan salita ng Diyos? Amen. Okay, just wait. Amen. So, ayan, to God be the glory po, no, sa presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen.
So ngayon po na katutunan about sa ating, amen po, no? Isa sa talagang ano mga mga bagay na dapat at yung ating katayuan. Amen. Kasi po ang bawat tao mayroon siyang sariling prinsipyo. Amen. Sariling paniniwala, sariling sariling desire, sariling daan na sinusundan niya, tinatahak niya. Amen. Pero ah, ang nawaan dito is nasa tama. Amen. Nasa right path po ba tayo? Amen. Yung paniniwala, yung belief natin, yung principles ng ating buhay. Amen. Prinsipyo. Pagkasabi nga po, prinsipyo. Amen. Prinsipyo. Ating pag ngayon about sa 7 principles of life. Nakikita niyo po ba sa screen? 7 principles of life. So ito po ay one of biblical principles of life. Amen. So napakaraming pong principles sa buhay ng tao. Amen. Napakaraming pong principles. No ng bawat bawat tao, marami, no? I think like thousands. Even the Bible po, ang Bible po mismo ay marami tinuturo sa atin about sa principles of life. Amen. So, meron po ako ditong pito lang po na aking ah, pag-aralan. So, pito lang po siya out of according. So, amen. Before ko po ipagpalay po muna ay manalangin. Sige, let us pray. Hallelujah. Lord God, salamat po sa oras nito, Panginoon. Salamat iyong mga buhay. Salamat po, Panginoon, at na nakilala namin ang Diyos na nagligtas sa amin doon dahil bin kami ng baguhan. Tigit sa lahat, buhay, Lord, sa kagalakan, o Diyos. Panginoon, kayo, Lord God, ang aming Panginoon. Kayo ang aming pagligtas. Kayo ang aming buhay, o Diyos. Hallelujah. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, open our hearts, our minds in the name of Jesus. Lord, damn, the araw ay aming, and Lord God, malatuhan principles of life, O God. Lord, turuan nyo kami, Lord God, about sa principle paniniwala ah, upang kami, Lord God, uh, manatili sa yung sa salita nyo, Lord, sa kalooban nyo, Holy Spirit.
lang magkita sa mga buhay namin, and we declare Holy Spirit. And we rebuke, Lord God, lahat ng gawain ng kaaway in the name of Jesus. Kayo lamang ang kumilos, Panginoon, in the name of Jesus Christ. We give you all the glory. We give you all the praise and honor. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. So, seven principles of life. One of biblical principles of life. Ako po ito dito sa may Proverbs, Bible, sa Book of Proverbs. Proverbs chapter 16, verse 20. So ito po ay from 20 hanggang verse 24. So scripture. Ang ating scripture po sa oras ito ay dito sa excuse me. Proverbs 16 verse 20 through 4. Amen. So ba natin screen? Kung meron Bible, please open po. Amen. Ating basahin. Babasahin ko po dito at pakibasa niyo po diyan. Amen. Sige po. Proverbs 20. He who heeds the word wisely will find, and whoever tries, happy is he. Amen. Verse 21. The wise in heart will be called prudent, and sweetness of the lips increases learning. Verse 22. Understanding is a wellspring of life, or fountain of life, to him who has it. But the correction of fools is holy. Verse 23. Wise teaches his mouth, and learning to his lips. Verse 24. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness and health to the bones. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So ito po yung mga verses na pag-aralan ngayon. So mayroon po akong pitong points po. Amen. 7 points po sa ating aaralin mula dito sa Proverbs chapter 16 verse 20 through 24. Amen. Praise God. So yan. About biblical. So marami pong prinsipyo ng tao. Amen. And most of us po, tayo mga tao po, kapag nung wala pa tayo kay Jesus, yung ating mga prinsipyo, mga pansarili lamang. Amen. Mga pansarili lamang yung ating mga prinsipyo sa buhay. No? Ano ba yung mga prinsipyo sa buhay? No, ano yung ibig sabihin ng katayuan mo? Kumbaga parang ganito, yung ano ang buhay mo, no? Parang ang buhay ko habang nabubuhay ako, i-enjoy ko yung buhay ko. Gawin ko lahat habang buhay pa ako. 'Di ba? Ganun yung prinsipyo ng tao. Hangga't nabubuhay ka, mag-enjoy ka, magpakasaya ka, gawin mo lahat ng gusto mo. Ganun ang prinsipyo ng tao, no? Sa kanyang buhay. Which is my point, pero ito po ay hindi po according sa Word of God. Amen? Yung mga ganitong principles of life, mga ganitong prinsipyo ng buhay. Pagkasabi po natin na gawin mo lahat ng gusto mo, no? Na kumbaga choose to be happy. Yes, of course. Amen? As much as possible, no? Kung maaari lang, maging happy tayo palagi. Amen? Na pag gawin mo lahat ng gusto mo, magpakasaya ka, no? Meron siya point pero hindi siya according sa katotohanan
ng salita ng Diyos. Amen. Bakit po dapat nating dapat ang ating prinsipyo ng buhay natin. Amen. Saan simula sa mga youth, simula sa pagiging youth, amen, hanggang sa young adult ka na, no? Young adult nag-age siya ng mga 20 hanggang 35, mga ganon. Pag adult na, yun yung mga, kumbaga, ay for example, yung mga anak na, for example, no? Yung tumatanda na yun. Praise God. Amen. So, just wait lang po, saglit lang.
Hello. Praise, naririnig po ba ako? Okay na, Pas. Clear po ba? Clear? Po, Okay lang. Pastor. Ano po ba ako yan? Praise, praise, praise. Sige po, kung tayo. Amen. Amen. So, yun po. Sige po, continue po tayo. Hallelujah. Amen. So, balik po tayo sa ating topic regarding about life principles. Amen. So, prinsipyo ng buhay ng tao. So, napakaraming prinsipyo ng buhay ng tao. Amen. Iba't ibang prinsipyo na sinusunod. Amen. Na yun yung nagiging basis ng kanilang or measurement ng kanilang buhay, no? Kumbaga doon na shape yung buhay nila, doon sila, yun yung naging cause ng kanilang growth. Amen. So praise God. So dito sa mga verses natin, dito ko po kinuha yung
yung one of the biblical principle uh, uh, prinsipyo ng buhay ng tao na ano dapat yung prinsipyo natin. Amen. Ano dapat yung ating ano dapat yung maging katayuan ng ating buhay. Amen. So, hindi po ito iba sa ating paniniwala. Amen. Ang prinsipyo is katulad po siya ng paniniwala. Yun po yung nagiging basis mo sa buhay. Amen. In action. So number one, number one principles, one na principle na dapat malaman at mo po is handling word and matters wisely. According sa verse 20. No, anong nakasulat sa verse 20? He find yung plan. So tinuturo din ng Lord ang principle ng unang kanyang salita. Amen. Ang word of God, no? Na after natin na mabasa, maakita ng Diyos, no? Yung pag-apply ng kanyang salita, no? Yung application ng kanyang salita. Na paano natin handle kapag nag-study tayo ng word of God. Kapag ating inaaral ang word ni Lord, handle, no? Sabi sa Timothy na tinuturo yung tamang pag-aaral ng kanyang salita, rightly dividing the word of truth, sabi sa Timothy. Amen. Handling God's word. Amen. Marami po mga tao ang nag-aaral ng salita ng Diyos, pero iba yung motive. Amen. Marami mga taong nagbabasa ng salita ng Diyos, pero hindi na-apply yung will, no? Handling God's word. Amen. Sabi sa verse 20 na he who heeds the word wisely will find good. Amen. It means heeds is like something like nakinig or nakikinig. Amen. Yung nakinig or ng salita ng Diyos na mayroong na yung pagiging wise ay magpa-prosper, find good. Of course, pagka ating pong ang salita po na handle po na ayos yan. Hindi po tayo magkakasala sa Amen. And ang word of God, in-apply natin to sa buhay natin according sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, according sa kung anong tinuturo ng salita ng Diyos. Ito po ay isa sa reminder sa atin, no? Teaching ng Lord sa atin. Tinuturo ni Lord sa atin na ang Bible, ang salita is napakahalaga sa ating buhay. Napakahalaga po bilang ating pundasyon sa ating pananampalataya. Maging first principle ng buhay natin ang Word of God. Amen. Number one na maging prinsipyo ng buhay. God. No, ano ba dapat maging prinsipyo ko sa buhay? Ano ba dapat ang aking yung aking maging katayuan, standing ko, no? Prinsipyo katulad kung ikaw ay lalaki, dapat lalaki ka, no? Kung muna lalaki ka. Amen. Kung ikaw ay babae, tanggapin mo na babae ka. Amen. Na ang pag-aasawa is dapat para lamang sa lalaki at babae. Yan yung principle, no? Yan yung prinsipyo. Amen? No? Doon na shape yung isang tao, no? Kumbaga ang isang tao doon siya nagiging kung sino siya dahil sa prinsipyo niya. Amen? So ang word of God po nagtuturo po siya ng katotohanan. Amen?
Itinuturo ng salita ng Diyos kung ano yung ating dapat maging buhay. Amen? And matters wisely. Bawat bagay. Ang bawat bagay dapat natin maayos according sa Amen. Dapat handling every matter. Amen. Wisely. Ang bawat bagay po. Amen. Like for example, sa pera, paano na-handle ang pera? Meron po yung Amen. About tinuturo po ang sa atin about sa pera. Amen. About sa about sa buhay natin. Amen. Bag ng ating tayo ngayon, no? Pagkain sa dahil tayo manamit, tayo mag-isip, dahil tayo magsalita, no? Yung ating pag-uugali. Amen. Meron pong tinuturo ang Lord diyan. Dahil biblical principles na no? Ito God's word matters wisely, no? Maging wise po tayo. Amen. Maging katulad ng this person. Amen. Proverbs din po yung nasa Proverbs po yung kung paano po yung mga langgam, no? Kung paano po ang mga langgam mamuhay, paano sila nakaka-survive, paano sila nabubuhay. Napaka-amazing po ang Lord. Kasi even sa kanyang word, nandun naka-record ang nature ng isang ant, no? Yung kanilang lifestyle, yung kanilang routine. Amen. Praise the Lord. Paano nabubuhay ang mga langgam, no? Sila po ay isa sa mga wise na mga creature ng Lord. Amen. No, na katulad ng mga ants, katulad ng mga langgam, dapat po ay makopy, ma-imitate natin ang ganong buhay. Amen. Ganong lifestyle na sila po ay nagre-ready ano uh, before ng mga, for example, merong malakas na ulan, merong baha, nagre-ready po sila before ng baha, no? Or before ng ulan, bumuhos ang ulan. Nagre-ready sila ng mga pagkain nila para sa panahon ng tag-ulan, no? Sila po ay merong stock, no? Meron po sila mga storage para sa mga pagkain nila. Example yung so sa buhay natin, ang salita ng Diyos ay kompleto. Ito pong nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng karunungan. Pag sinabi may karunungan, nagagawa natin, ginagawa natin, naiisip natin, iniisip natin kung ano yung pakisabi right. Amen. Yung totoo. Di ba? May mga tao po, meron pong mga tao na naghahanap buhay na may halong nanlalamang kapwa. Amen? Tayo po minsan naranasan natin yan na hindi tayo minsan lumalaban ng patas, no? Kaya po ito po ay nire-reveal ni Lord sa atin, no? Paano yung handling of his word? Paano natin panghawakan ang kanyang salita? Paano natin i-apply ang kanyang salita sa ating buhay? Amen. Anong sinasabi ng word of God sa akin? Anong tinuturo ng word of God sa akin? 'Di ba? Ang Proverbs po napaka full of wisdom po 'yan
no? Ang proverb tinuturo sa atin ang bawat bagay. Anong dapat natin gawin, anong hindi dapat gawin. Amen. So maging wise po tayo, no? Maging marunong tayo. Amen. Pakisabi nga po, maging marunong. Amen. That is verse number 1. Ang number 2 po is trusting in the Lord. So napaka-basic lamang po ng ating mga points, no? Sabi sa verse 20, and whoever trusts in the Lord, happy is he. Pakisabi nga po, happy ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, happy ka ba? Amen? So, trusting in the Lord. Amen? Bakit po napakahalaga ng pagtitiwala sa Panginoon? Amen, napakahalaga po yun. Bakit? Kasi pag wala po ang ating pagtitiwala sa Panginoon, meron po tayong, pwede po natin maranasan ang distraction. Pwede po tayong magkasala. Pwede po tayong ma-fall sa temptation, no? Pwede po tayong mawala sa Panginoon. Pwede po tayong malayo sa Panginoon, no? Bakit napakahalaga po yung pagtitiwala sa Panginoon? Dahil diyan po nakabase yung ating pagiging dependent kay Lord. No? Kung gaano kalaki, kung gaano ka lalim, kung ilang percent yung pagtiwala sa Panginoon. Napakahalaga ang pagtitiwala sa Panginoon kasi unang-una yan, diyan po natin malalaman, maunawaan kung nakadepende ka kay Lord or hindi. Amen? Na every time na meron kang every time mag-decide ka, every time mag-plan ka, eh, gagawin, no? Paplanuhin, amen? Sa buhay natin, no? Yung pag-trust kay Lord is napaka-essential, no? Number 2 po ito na principle, one of the principles of the Bible. Amen? Trusting in the ano ang sa Proverbs 3, no? Sa Proverbs, anong sabi doon? Trust in the Lord with all your heart. Sinabi ba ni Lord na half heart? No? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Wag kang bumase, wag kang magdepende sa sarili mong karunungan, sa sarili mong talino, knowledge. Amen. Most of us is tayo ay nakadepende sa sarili natin. Doon na lang tayo lumalapit sa Panginoon pagka tayo bumagsak na, tayo ay natalo na, no? Natalo ng pagsubok, natalo ng problema. Hindi lang tayo basta lumalapit kay Lord, sinisisi pa natin si Lord, no? Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. No? Ganun po kahalaga ang trusting in the Lord. Pakisabi nga po, trust in the Lord. Amen? I will trust in the Lord. Maraming beses po na sinabi ng mga ng mga tao sa Bible yung pag-trust kay Lord simula Genesis hanggang sa Revelation. Tinuturo po ni Lord sa atin yung pagtitiwala sa Kanya. Amen? Kasi po kung hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi natin siya ina-acknowledge na He is Lord. Amen po ba? Kapag ka andun ang ating pagtitiwala sa Panginoon, 100% buo ang ating pagtitiwala sa Panginoon, it means na we acknowledge that He is our Lord. It means that we acknowledge, no, atin siyang kinikilala, no? Kinikilala ko si Jesus, kinikilala ko ang Diyos, siya ang Panginoon ko, no? Atin ina-acknowledge the lordship of Christ. Amen. It means po na dapat siya yung masusunod sa buhay ko. Siya dapat ang maghahari sa buhay ko. Siya dapat ang mananahan manatili sa buhay ko. Yun po yung
pangalawang principles or one of the biblical principles of life na dapat po ang ating prinsipyo sa buhay, dapat po ngayon na nakisa tayo, nakakilala na tayo kay Jesus, naglilingkod na tayo sa Panginoon, nasa presensya tayo ng Panginoon, tayo bilang church, tayo bilang Christian, dapat po tayo ay palaging mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Kapag andun po ang ating pagtitiwala sa Panginoon, kahit ang buhay mahirap, may pag-asa. Amen? Pakisabi nga po, may pag-asa ang buhay. Amen? Manatili tayo sa Panginoon. No? Ang pananatili sa Panginoon, doon natin malalaman na tayo may pagtitiwala sa Panginoon. Tinuturo ni Lord na magtiwala ka sa akin, sabi ni Lord. Trust in the Lord with all your heart. Kung puso mo, no, magtiwala ka sa Panginoon. Ang pagtitiwala sa Panginoon, yun po yung ating isa sa mga prinsipyo at isa sa doon po na-shape yung ating pundasyon, no? Kaya yung pinakauna na dapat na maging prinsipyo natin is ang Word of God. Kasi doon po nabibuild ang ating pundasyon ng ating pananampalataya. At the same time, doon din po na-shape yung ating prinsipyo ng buhay natin. Amen? Sa bawat kapag meron kang pinagpipilian ng mga bagay, pupunta ba ako dito o pupunta ako doon? Sa kaliwa ba ako sa kanan? Di ba? Kapag meron kang pinaplano, aalis ba ako dito o hindi? Gagawin ko ba to o hindi? Amen? Ganun po. Yun po ang ibig sabihin, trusting in the Lord. Kasi kapag hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, it means hindi mo siya kinikilala na siya ay Diyos. Hindi mo siya kinikilala na siya ay Panginoon. It means na kulang ka sa paniniwala sa Kanya na hindi niya magagawa yung mga bagay, no? Na imposible, no? Ang pagtitiwala sa Panginoon is ano po 'yan? Yan po yung uh, way, no? Way para i-answer niya yung mga prayers natin. Amen. Praise God. Pag sa pagtitiwala po sa Panginoon, ang ating buhay po ay naging maayos. Amen. Hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon kapag nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen. Andun po yung protection, andun po yung pagpapala sa pagtitiwala sa Panginoon. May pag-asa ang tao kapag mayroong pagtitiwala sa Panginoon. May pag-asa ang kanyang buhay. Amen? Ilang beses man siyang bumagsak, mabigat man ang kanyang pinagdadaanan sa buhay, kapag mayroon siyang pagtitiwala sa Panginoon, hindi siya matatalo. Andoon ang kanyang katagumpayan dahil ang Panginoon ang katagumpayan niya dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Number 3, being wise. Pagbasa nga po, being wise and prudent. Amen? Being wise, pagiging marunong. Binibigyan tayo ni Lord ng wisdom. Ang kanyang salita po ay wisdom. Amen? Pakisabi nga po, wisdom. No? Ang salita ng Diyos po, yan po ay wisdom in nature. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng wisdom sa tao, sa atin. Amen? Na mayroong paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Amen? Bakit sinasabi ni Lord na maging wise? Pakisabi nga po sa katabi niyo, maging wise. No? Sabihin natin sa sarili natin, maging wise. Maging wise po tayo sa lahat ng bagay. Maging wise po tayo sa lahat ng area at aspeto ng ating buhay. No? Sa buhay natin, maging wise tayo, maging marunong tayo. Marunong tayong mag-say ng yes, marunong tayong mag-say ng no. Amen? Kapag ito ay way of God, kapag ito ay will of God, kapag nililig ka ni Lord, ginaguide ka ni Lord, dito or doon, no? Say yes or mag-yes ka. Kapag sinasabi ni Lord, huwag kang tutuloy.
Dapat marunong ka mag-no. Amen? Maging wise po tayo. Amen? Sa lahat ng mga bagay. No? Especially sa pera. Ang pera po ay isa sa pinakamalaking bagay na may impluwensya sa buhay ng tao. Bakit? Maraming pong namamatay dahil sa pera. Maraming pong nag-aaway dahil sa pera. Bakit may namatay? Kasi pinapatay. Bakit pinapatay? Kasi may pumapatay. Bakit? Anong dahilan? Dahil sa pera. No? Ang pera po ay pagang may-ari ng Panginoon. Amen? Ang pera po ay ang Panginoon po ang may likha. Amen? Galing po sa creation of God ang pera. No? Maging wise po tayo sa bawat bagay. Hindi po masama, hindi po mali, hindi po kasalanan ang pagkakapera, ang paghahanap ng pera. Amen? Ang kasalanan po doon is yung pag-ibig sa pera. Amen? Maging wise tayo. 'Di ba? Si Jesus meron siyang parable na dalawang taong nagtayo ng bahay, yung isa sa ibabaw ng bato, yung wise person. Yung isa nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Yun po yung foolish person. Sabi doon sa parable ni Jesus na same sila ng naranasan na season, same sila ano yon, bumaha, malakas na ulan, malakas na hangin, pares naranasan nila, no? Para silang binaha, para silang dinaanan ng malakas na ulan, malakas na hangin. Pero ang nanatili, ang nakatayong bahay ay yung nakatayo sa ibabaw ng bato. Yung nakatayo sa ibabaw ng buhangin, natanghay kasi hindi siya wise. No? Ang tinuturo ni Lord sa atin na unang-una dapat ang salita ng Diyos maging unang prinsipyo natin sa buhay. Di ba? Kapag ang salita ng Diyos, ang number one na prinsipyo ng buhay mo, ikaw ay nasa tama. Katotohanan ang iyong sinusunod. Katotohanan ang ginagawa mo. Katotohanan ang ina-apply mo sa buhay. Amen? Sa mga student, sa school, no? Ano yung prinsipyo natin sa school bilang student? Amen? Sa work, amen? Sa business, sa ating personal life, sa buhay natin, sa pamilya natin. Amen? Ang church, meron siyang principles. Yes, according to the Bible. Amen? Dapat po naka-base sa Bible ang ating mga prinsipyo sa buhay. Maging wise tayo. Amen? Maraming mga scammers. Amen? Maging wise tayo, napakaraming mga scammers. Amen? Hindi lamang sa pera, pati sa pag-ibig. No? Maraming pong mga scammers, maraming pong mga manluloko. Amen. Dapat mag-ask tayo kayo palagi ng wisdom. Lahat po tayo nagkamali. Lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nagkukulang. Kaya tinuturo ni Lord sa atin, nire-remind tayo ni Lord. He is teaching us, tinuturuan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sinasabi niya, maging wise ka. Amen? Kasi bilang tao, kung hindi rin natin nararanasan ang mga pagkakamali sa buhay, hindi tayo magiging marunong. Kaya inaalaw ni Lord yung mga bagay, yung mga pagkakamali natin. Hindi naman sinasabi natin, hindi naman inaano ni Lord na, oy, sige, gumawa ka muna ng kasalanan para matuto ka. Hindi. Amen? Inaalaw niya kapag ka may mga pagkakataon na yung, alam mo yung kahit hindi will ni Lord, ginagawa mo pa rin. Alam mo yung hindi will ni Lord, sinusunod mo pa rin, pinipili mo pa rin kahit hindi naman will ni Lord para sa iyo. Kaya inaalaw niya, no? Yung permissive will. Amen? Ngayon nagkasala ka, ngayon nagkamali ka. Amen? Um, sinasabi ni Lord na na maging wise ka. Amen? Inaalaw niya kasi kagustuhan natin eh. Amen? Most of the time na meron si Lord inaalaw ng mga bagay at pangyayari sa buhay natin.
Bakit tayo nagkakamali? Kasi nga, hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Hindi natin siya sinusunod. Kaya nagkakaroon tayo ng natututo tayo sa buhay. Yung sinasabi natin, lesson learned. Kaya naging wise tayo ngayon. Amen? Praise God. And prudent, no? Hindi lang maging marunong, maging maingat tayo, no? Sa bawat choice, no? Sa bawat decision. Amen? Wise po yung tao na nagsiserve kay Lord. Amen? Wise po yung tao na nagbabasa ng Bible, nag-worship kay Lord, nagpi-pray. Wise po yung tao na ah, nasa church. Amen? Yung tao na pinipili ang pagsunod sa Panginoon instead sa mga makamundong bagay. Amen po ba? Yun po yung sinasabi sa verse 21. The wise in heart will be called prudent, and sweetness of the lips increases learning. Amen? Number 4, increasing knowledge on God's word. Sabi dito, and sweetness of the lips increases learning. Amen? Increasing knowledge on God's word. Pang-apat na prinsipyo or one of the biblical principles, isa sa mga prinsipyo ng buhay natin, karon of knowledge, increasing knowledge on God's word. Dapat po tayo ay nag-i-increase ang ating knowledge sa salita ng Diyos. Amen? The more na nag-i-increase, no, ang ating knowledge, ang ating kaalaman sa salita ng Diyos, the more po na aware tayo sa kasalanan. Ito ay kasalanan. Hindi ko to gagawin. The more na na-expose tayo sa holiness of God, the more na na-expose tayo sa righteousness of God. Amen? Mas na-expose tayo sa presence of God. Increasing knowledge on God's word. Bakit? Dahil yan ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen? Kailangan natin palaging malaman at maunawaan ang salita ng Diyos, na ito ay ating pundasyon ng ating pananampalataya. Kung wala tayong Word of God every day, kung wala tayong Word of God every day, isipin mo yung bahay na hindi tapos, hindi kompleto, hindi buo. Isipin mo, safe ka ba? Secured ka ba? Amen? Are we expecting uh, eternal life in heaven? Nag-i-expect ba tayo na i-bless tayo ni Lord? Nag-i-expect ba tayo na tayo ay hindi magkakasala? Nag-i-expect ba tayo na tayo ay mananatiling malakas sa ating pananampalataya? Kaya may mga taong humihinto sa paglilingkod kasi hindi kumakain ng spiritual food, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Ang pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos ay hindi lamang binabasa sa loob ng church or kapag mayroong gatherings. Ang pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos ay sa personal na buhay natin. No? Sa ating mga personal na buhay. Nasa bahay tayo, nasa room tayo, nasa kwarto natin. Amen? Every day, dapat mayroon tayong Word of God. Amen? Kailangan mag-increase yung knowledge natin sa Word of God. Kasi kapag nag-i-increase ang ating knowledge sa Word of God, mas nakikilala natin kung sino si Lord. Nagkakaroon tayo ng spiritual growth. Spiritual growth. Amen? Spiritual maturity. Pakisabi nga, spiritual maturity. Bakit? Kasi po kailangan natin mag-grow spiritually at mag-mature spiritually. Amen? Ang Word of God po, ito po ay source of spiritual food. Ito po yung nagbi-build sa ating foundation ng faith natin. Ito po yung nag-shape ng ating foundation ng faith natin, ng principles of life natin, ng values natin, no? Kaya napakalaga po ang Word of God sa ating buhay. Ang taong walang Word of God pero may prinsipyo, walang katotohanan yun. No?
Yung mga prinsipyo ng tao na hindi according sa Word of God, hindi ayon sa salita ng Diyos, is mga prinsipyo po yun na hindi nakaka-glorify kay Lord. No? I-try nyo mag-share ng Word of God sa tao. Meron mga tao na mga pilosopo, no? May mga tao mga pilosopo, sasabihin na na hindi naman tayo perfect. Prinsipyo nila 'yon. Amen. Napakaraming prinsipyo na hindi po godly. Amen. Na wala po sa Word of God, no? For example, gusto mong kumain, mayroong pagkain sa lamesa, tapos alam mo, no, sa conscience mo, no, sa isip mo alam mo na meron yang may-ari, no? Sasabihin mo, hindi ko naman 'to ninanakaw, kukunin ko lang kasi gutom ako, kakainin ko. Pero alam mo na mayroong ibang may-ari. Alam mo na something pag nanakaw yun, pero ah, hindi kasi, no? Gutom naman ako eh, 'di ba? Mga prinsipyo sa buhay na dapat nating malaman kung ano yung tama, ano yung hindi tama. Amen po? No? Increasing knowledge on God's word. Nagiging ano tayo, nagiging humble tayo kapag nag-increase yung knowledge natin sa word of God. Nagiging mapagkumbaba tayo, no? Pag ang tayo mapagkumbaba, amen? Pinagkapala siya ng Panginoon. Ang pagpapakumbaba ay isang pagpapala ng Panginoon sa tao, no? Ang bunga ng banal na espiritu na nakikita sa ating buhay. Amen? Yun po yung nag-uumapaw sa ating puso, ang bunga ng banal na espiritu kapag po tayo ay punong-puno tayo ng salita ng Diyos. Amen? Praise God. Number 5, having an understanding and being open to instruction and education. Amen. So ito po sa verse 22. Understanding is a wellspring of life, or in other term, fountain of life, to him who has it, but the correction of fools is fully. Amen? Number 5 po, kailangan natin magkaroon ng understanding sa bawat bagay. Amen? And being open to instruction and education. Ang tao po na mayroong wisdom is open po siya for instruction. No? Ang tao po na wise is nagpapaturo yan, or nakikinig yan sa advice ng isang tao. Nakikinig yan kapag ang isang tao nag-i-encourage sa kanya. Nakikinig yan kapag ang isang tao nagko-correct sa kanya. Kapag tayo kino-correct tayo, dapat open tayo if we are wise. Kung marunong ka, ikaw ay tumatanggap ng pagkakamali. Tumatanggap ka ng pagtutuwid. Amen po ba? Sa verse 22, ito po yun. Ito po yung panglimang principles ng buhay natin. Dapat po tayo mayroong pag-unawa sa bawat bagay. Uunawain natin ang bawat bagay. Huwag nating isara ang ating mga isipan. Ang tao ay maraming paniniwala. Amen? Ang tao po marami pong mga tinatawag na view. View sa mga bawat bagay. No? Sa politics, iba't iba ang view ng tao. Amen? Ang view iba ang kanyang view. Paano ba? Ang nasa kaliwa, iba ang kanyang view sa politics. Amen? Bawat isa sa kanila mayroong punto. Bawat isa sa kanila ay pwedeng mayroong mga mali. No? Wala pong perfect sa politics. Amen? Sa paniniwala ng tao, iba't ibang ating mga paniniwala. Bawat paniniwala natin mayroong punto, may mga points, pero hindi po yan full or hindi po yan whole truth. Kailangan natin maging open to instruction, open to yung po yung word, no? The word of God, the scripture is inspired for teaching. Amen. Dapat ay tayo, willing tayo, open tayo na turuan tayo. Kasi hindi ka magiging wise, hindi ka mag-grow kapag hindi ka po nagpapaturo, kapag hindi ka po ikinig ng marunong ko. Amen. Kailangan po natin
ng understanding sa bawat bagay. Kailangan muna kapag meron kang mga pinag-iisipan, kang mag-pause. Wait muna. Ask the Lord ng understanding, no, ng wisdom na Lord, ano po itong gagawin ko? Amen. And being open to instruction and education. Kasi mga tao pong tinatawag na mangmang, mga foolish persons. Amen? Mga foolish people. Mga taong hindi marunong, hindi matatalino, hindi po sila open sa instruction, hindi po sila nakikinig. Kung nakikinig ka, ibig sabihin matalino ka. Amen? Open to instruction and education. Amen? Diyan po tayo mag-grow. Diyan po tayo mas magiging malalim sa Panginoon, kita ng Panginoon. Amen. Number 6, speaking always in wisdom. Amen. Dapat po kapag magsalita tayo is with wisdom or in wisdom, no? Mga words po ng pagiging wise. Yung sinasabi nila na may yung parang professional, mga ganun, no? Isa po sa parte ng pagiging wise, no? May pagka-professional ka, no? May pagka-formal ka sometimes, no? Na may matututunan ang tao. Dapat po yung kuhanan, dapat yung apply natin ang salita ng Diyos sa ating pananalita. Amen? Ang Word of God dapat atin pong ina-apply. Amen po. Always in wisdom. Especially kapag po tayo ay nagagalit or init. Tayo po ay hindi maganda sa word, no? Let your conversation, sabi dun sa sinulat ng Apostle Paul, na yung mga sinasabi na dapat, amen, dapat may grace po, no? Dapat po may tuhanan ng sabi. Dapat po yung uh, by grace po, amen. Andun po yung love dapat. Kahit galit ka na, no? May wisdom pa rin. Amen. Hindi ka nagkakasala. Kasi according sa Word of God ang iyong pananalita. Amen? Ito po yung sinasabi sa verse 23. The heart of the wise teaches his mouth and adds learning to his lips. Amen? Ang puso ng isang taong marunong ay nagtuturo sa kanyang, no? And adds, no? Wise sa kanyang bibig, sa kanyang dila. So ang ating bibig, ang ating dila, kapag tayo po ay punong-puno ng salita ng Diyos, palaging pinapakain natin ang ating spiritual body, no? Kapag pinapakain natin palagi ng pagkain ng spiritual food, meron pong wisdom yung ating bibig, yung ating dila. Kapag magsalita tayo, kahit galit tayo, naiinis tayo, no? May wisdom. Amen? Andun ang truth of God's word. Amen po? Number 7, pang last natin. Being pleasant always and kind. Amen? Pagiging mabuti. Amen? Pagiging mabait. Amen? Pleasant words are like honeycomb. Sweetness to the soul and health to the bones. Amen po ba? Pleasant words are like honeycomb. Sweetness to the bone. Sweetness to the soul and health to the bones. Amen po ba? No? Tayo ay dapat maging mabait, maging mabuti. Amen? Yun po yung isa sa principles ng Bible. Amen? Ang pagiging mabait, pagiging mabuti sa kapwa-tao po ay napakahalaga. Amen? Dapat po nakikita doon sa atin ang fruit of the Holy Spirit. Amen po ba?
na dapat po pag sinabing pleasant is yung pagiging yung masayahin, no? Yung ah, yung nagko-cause ka ng yung ano satisfaction. Amen. Being pleasant always and kind. Kapag ka ikaw na tao, ikaw ay yung ano mo yung appearance mo, no? Ikaw ay mabait, ikaw ay mabuting tao. Kapag nakita ng tao yung fruit ng Holy Spirit sa'yo, no? Kailangan ng fruit ng Holy Spirit nagma-manifest sa atin. Tayo ay naging blessing sa ibang tao. Nag-glorify si Lord sa atin. Amen? No? Ikaw rin ay nagkakaroon ng influence sa tao. Kung ano yung dapat na kilos, no? Yung kilos na according sa katotohanan. Amen? Na dapat ay tayo ay naging tayo dapat ang tao na dapat tayo nakakapag-influence sa tao. Amen. Dapat po tayo po ay nakapag ambag sa tao ng ano yung mabuting mga ginagawa natin. Amen. Always tayo na maging mabait, maging mabuti. Ipakita kung ano yung tama, ano yung dapat. Amen. Kahit minsan yung tao ay hindi maayos sa iyo, dapat kind ka pa rin. Amen. Dapat ipapakita mo pa rin kung ano yung according sa Word of God. Na yung bunga ng banal na Espiritu makita pa rin sa iyo. Amen? Na makita sa atin ang Lord. Yun po yung sa pinakahalaga natin na na ah, bilang Kristiyano, yung responsibility natin, no? Yung duty natin. Makita sa atin ang glory of God sa pamamagitan ng ating good works. Amen? Being pleasant, being kind, nakikita po yun sa good works. Amen? Praise the Lord. Dapat tayo po ay maging basis natin ang salita ng Diyos. Maging basis natin ang kanyang salita. Amen? Sa ating prinsipyo sa buhay na makita sa atin ang pagiging godly, Christ-like, no? Na yung ating attitude, yung behavior natin, yung character natin makita sa atin si Jesus. Amen? Ang mga prinsipyo natin sa buhay natin is yung way na makita sa atin si Jesus. At makita ng tao na ang prinsipyo na mayroon ka is according kay Lord. According sa kanyang salita. Amen? Dapat tayo mga tao is depende tayo sa Panginoon bilang mga sa salita. No? Na makita sa atin ang Diyos, ang glory of God. Amen? Dapat yung mga lumalabas sa bibig natin is pleasant words. Amen po. So praise the Lord. Hallelujah. Mga words na nakakapagbigay ng comfort sa tao. Mga words na nakakapagbigay ng joy sa tao. No? The word of God will give comfort. The word of God will give joy to the person. Amen? So praise God. Yun po yung isa sa mga prinsipyo ng buhay ng tao. Na ang ating number one na prinsipyo, ilang meron ka dapat naka-align
salita ng Diyos. Amen po ba? Dapat naka-align sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Dapat naka-align sa kung ano yung uban niya, ano yung atin. Dapat ang ating mga prinsipyo is align sa salita ng Diyos, align sa banal na espiritu. Amen. Dahil ang ating prinsipyo doon po nasi-shape kasama ng ating pundasyon. Amen. Kumbaga yan ang prinsipyo ng ating buhay, ang pundasyon ng ating pananampalataya, yung mga haligi, no? Mga pilar. Ang prinsipyo ng ating buhay, ating prinsipyo ng ating pananampalataya, yun po yung mga bubong at dingding, mga bintana. So kung hindi yan align sa salita ng Diyos, ang mga prinsipyo natin, hindi po mabubuo ang bahay. Yeah. Hindi ka magmamature, hindi ka po mag-grow, hindi mo po makikilala si Jesus Christ. Amen? Hindi mo po maaabot, hindi natin maaabot yung tinatawag na perfection or maturity. Wala tayong Word of God daily. So paano tayo magmamature? Paano tayo matututo? Amen? So praise God. Sige po, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. No? We pray, we hope na ang bawat isa sa atin ay mayroon tayong nalaman at tunan niya sa oras na ating napag-aralan sa salita ng Diyos. Amen po ba? We pray na ang ating buhay po ay nakadepende palagi sa Panginoong Diyos. Dapat po ang ating pag-asa ay ang Panginoon palagi. No? Dapat ang ating pagtitiwala ay nasa Panginoon. No? Amen? Dapat po ang ating prinsipyo nakasenter kay Christ. Christ-centered, gospel-centered, God-centered. Dapat po hindi self-centered. No? Out of 100%, 99.9% self-centered ang ating prinsipyo. 1% or 0.1% lamang yung prinsipyo ng tao na godly. No? Yung taong naniniwala sa Diyos. Amen? Kaya ang Word of God, tinuturo sa atin kung ano yung truth, katotohanan. Amen po? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, tayo po tumayo at manalangin. Praise God. Oh, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We worship you, God. Lord, salamat po. Salamat po, Diyos. Salamat, Lord God, sa iyong kabanalan, Panginoon.